Yes, sometimes. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:04 sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Bahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginakabig paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon. Kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras nga programa sa sining nga estasyon, Radyo Pilipinas Iloilo. You Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Di ka ba nabahin sang kalibutan nagatag kami sa katahuran, mayong hapon, good afternoon sa inyong tanan. Mga katropa, welcome sa isa namang edisyon sang pagpakalagad sang programa Youth Connect. Adlaw kita karon sang Biyernes. Thank God it's Friday. Today is July 4, 2025. Hindi na mga biyan ang labing una sa apatanan ka Biyernes karong nga bulan sang Hulyo tuig 2025. Maya daya gigahapon sa tarang mga tagpalamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Sa aton mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad, nalagaupod sa aton nga pagpakalagad sa kalinang kag online, maayad-ayad man nga adlaw sa inyong tanan. Mga tropa, mangingaw po nyo until 1:55 in the afternoon. Ako ang inyo abyan sa kalinang JP Herbas. Angay sa mga tinalikdan naton nga episode, paribago naman nga astig story ang aton nga pag-ambitan. Nagdaway nga mangin mapinuslanon, mabinungahon kag maghatag inspirasyon sa mga pamatanon sang Kabisayan na katungdan. Update ninyo ako mga biyan sa labing unang episode sang Youth Connect, subong 7th month of the year. Nagkaangay isang tinalikdan nga duha ka episode sa aton sining panatuntunan. Isa naman ka scholar sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kun BFAR nga nag-graduate nga may Latin honor, particularly magna cum laude. Ang aton nga mangin bisita of the week. Following the successful airings ang life story ni katropang Leslie Kate Macaling, isa ka magna cum laude graduate coming from the Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology o kun ISUFIS. At pagpabati sa istorya ni
katropang Camille Kahutay sa Capiz State University Dayao Satellite Campus. Subong nga si Mana mga biyan, isa naman ka BFAR scholar ang atong mangin bisita. Bantayan sa lamang madugay mga biyan ang istorya sa magna cum laude graduate gikan sa Aklan State University New Washington Campus in the person of katropang Donaline Bulyag. Ibalo naton sa lamang madugay mga biyan ang iya sining nga istorya. Ano wala ang iya nga nangin inspirasyon? O kung sino ang iya nangin inspirasyon sa pagkuha sa kurso may kayang tanan sa pagpangisda. Ibalo ang taman sa lamang madugay sa iya kung paano ginpag-o sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang iyang kabuhi bilang isa ka estudyante. Oras sa Radyo Pilipinas, ala 1:10 sa hapon. Standby sa aton nga pagpanubalik. Mangin kaupod na ang aton bisita of the week. Hindi kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best New York Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Farmer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, ala 1:13 na sa hapon. Siya po nagapamatiga po sa pagpalagad sa programa Youth Connect. Connect! Mabiyan sa nasa linggo na kaina, mga kapod natin sa atong pagpangalagad sa bunga hapon, ang isa naman ka-scholar sa Bureau of Fisheries and Aquatic Region 6. Or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR Western Visayas.
Sa honor nga manging kaupod sa aton sining nga pagpakalagad subong hapon mga biyan ang magna cum laude graduate coming from Aklan State University New Washington Campus, si katropang Donalyn Bulyag na naging isa man kay scholar sa BFAR Western Visayas. Katropang Donalyn, maayong hapon and welcome sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. So, good afternoon po mga tagapakinig ni Katropang JP Narvas, and good afternoon po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas Iloilo. Ayun, so for explanation lang sa aton sining mga tagplamati naga-Tagalog speaking or Filipino speaking karon ang atong bisita because she is from the province of Aklan, and we know naman hindi na hiligay non speaker no ang mga taga-Aklan, although may mga words nga maintindihan man nila, but lain gid no kung comfortable man ang atong bisita sa aton sining pagpangalagad. Katropang Donalyn, for those na first time na marinig ang iyong boses at makita ang iyong muka, sino ba si Katropang Donalyn Bulyag? So, ako po si Donalyn Bulyag. I'm from Katmon, Aldabas, Aklan, 22 years old. Then, nag-graduate po ako ng elementary sa Katmon Integrated School, same as high school and senior high school. Then, nag-college ako sa Aklan State University, and I am a proud daughter of a farmer. So, yun po. Thank you. Katropang Donalyn, you recently graduated as a magna cum laude. How it feels na nakatapos ka sa iyong pag-aaral sa kolehiyo at may kasama pang Latin honor? So, until now, grabe, it feels so real good, no? Speechless good, and super thankful and blessed nga ang una lang na gusto is makagraduate, but may bonus pa na Latin honors. So, very thankful gid ako, no? Lalo na sa BFAR nga nagtaogid sang ini nga opportunity. Katropang Donalyn, earlier you mentioned you are a proud daughter of a farmer, and sa imo nga pag-eskwela sa kolehiyo, nagguwa kaya sang kurso may kangtanan sa pagpangisda o kung sa fisheries. May know, ano ang naging inspirasyon ni Katropang Donalyn sa pagkuha sang sininga kurso? So, so hindi pagkakaalam ng iba, ang BFAR, ang Fisheries Scholarship Program po ng BFAR is hindi lang sila nakafocus sa mga anak ng fishermen. So, na-mention po, I'm a daughter of a farmer. So, meron din po silang FILG or Fisheries Industries Leadership Program, which is gina-able po nila na magkaroon ng scholarship ang mga honor students kahit hindi po sila anak ng mga fisher folks. I see. So, Yes, Katropang Donalyn. So, ang nag-inspire po sa akin para kumuha ng fisheries is, actually po, late ko na ito na-realize kasi na-realize ko na ito is fourth year during my OJT. Kasi from first year to third year is wala po kami halos na interactions sa outside. Ang fourth year lang po during OJT is nakaharap kami sa mga fisher folks. Then, ang mga sa school lang kasi tourist lang, then anong ginagawa nila, ganito, ganyan. Then, noong fourth year, nagkaroon ng time na nagpag-usap kami sa mga fisher folks. Then, nalaman namin kung ano talaga yung mga ginagawa nila. So, nagkaroon ng inspiration para ma-protect yung ating fisheries sector para hindi mawala yung hanap buhay nila. Kasi as a fisheries technology school, ang maging field po ng mga fisheries graduate is para sa sustainability ng ating fisheries sector. So, yun po, upon engaging with the fisher folks, na-inspire po ako na ipatupad yung mga batas, then para maprotektahan yung kanilang hanap buhay. So, yun po.
Katurang Donalyn, let me clarify lang yung sinasabi mo kaninang OJT and fourth year, are you referring sa high school na fourth year or college na fourth year? College na po. I see. So, sa first year and second year, actually, in-enjoy ko lang po siya ng in-enjoy. Then, nag-wonder ako kung ano ang fields ng fisheries, kung ano ba ang sa outside, sa school. Then, yun po. But prior sa iyong pag-enroll sa kolehiyo, pangarap mo rin ba talagang kumuha ng kursong fisheries? Actually po is, hindi po talaga. Kasi ang BFAR scholarship lang po talaga ang nag-offer ng opportunity para makapag-college po ako. Ang goal ko, syempre po, during that time, senior high school, pandemic po, then, mahirap po talaga ang buhay. Tapos, sabi ko, pag pinurso ko yung gusto ko na course, parang mahirapan yung parents ko. So, nag-open lang po ng opportunity na mayroong application sa scholarship through ako na cousin. Then, doon po, in-applyan ko, nagkuha ng entrance exam, then nakapasa, then finish na po ang fisheries. I see. If you don't mind me asking, Katropang Donalyn, ano kung tani ang kurso na luyag mo kuhaon kung ikaw lang ang pagasundon sa kolehiyo? Ang gusto ko pong kunin na course noon is ang BS Accountancy po. And since iba yung kursong gusto mo talaga, no, kaysa sa kursong kinuha mo sa kolehiyo, how struggling it is on your part na kumuha ng kursong medyo malayo talaga, no, sa kursong pinapangarap? So, driven by pangarap na umunlad sa buhay, ang gusto ko lang is, gusto ko lang po talaga nun is magkaroon ng degree. Any degree. Basta po makapag-college po ako. Yun lang po ang gusto ko. Then, from the blessings ni Lord is nakapasa po ako sa scholarship ng BFAR, which open many opportunities like this po. Ganun. So let me clarify, kahit malayo yung kursong kinuha mo, yung fisheries sa pangarap mong kursong accountancy, hindi siya ganun kahirap on your part na aralin yung degree na ito. BS Fisheries, challenging po talaga siya. Pero kapag may, sa mga meetings po, sa mga klase, parang na-open ka po. Then, na-inspire ka kung ano yung ginagawa mo. And actually po, kahit accountancy yung gusto kong kunin sa college before, is, mahilig din po ako sa science. Then, ako-curious po ako dun sa mga isda, dun sa mga ginagawa ng fisheries. Kaya na-enjoy ko rin po siya. Nice yun. So the excitement of the program give thrill, no, sa pag-aaral mo din. Katropang Donalyn, no, let's talk about the scholarship program. Kanina pa pinag-uusapan. May we know paano ka nakapasok? Who introduced you to the scholarship program? Mention mo kanina yung pinsan mo. Is she the only one na nagsabi patungkol sa BFAR scholarship program? Yes po. Katropang JP. Ang cousin ko po is nag-work sa MAU. So, kapag may mga scholarship po, ina-update po sila para i-disseminate po nila sa mga youths sa municipality po namin or then pinurso niya po kami na mag-apply. Tapos, bali, 4 po kami ng mga cousins ko nag-apply doon. Tapos, na bless lang na ako po yung nakapasa. Kasi mahirap pong makapasok doon sa fishery, sa FILG po na category. Kasi medyo madami rin po ang nag-a-apply. I see. But it's good to know and we consider it a blessing na sa iyo napunta yung slot na yon for the FILG Yes, po. scholarship.
Katropang Donalyn, can you share with us gaano ba kahirap yung inyong pamumuhay bago ikaw na kasali sa FILG scholarship ng BFAR Western Visayas? So, ang buhay po talaga namin is, mahirap po talaga. Naalala ko pa po nun during elementary and high school, pumapasok po ako ng school kahit walang baon, gano'n. Tapos, sige lang po, taste lang, basta makapag-aral. Grabe. May we know, ilan kayong magkakapatid sa inyong pamilya, Katropang Donalyn? And aside sa papa mo na farmer, ano ba yung trabaho ng nanay mo? So, ang work ko ng mama ko is na nag-help lang din po sa papa ko sa pagpa-farm, sa pagtatanim po ng panay, gulay, anything na related sa farming. Then, kami po ay 7 na magkakapatid. Pang-4 po ako. Then, sa amin po magkakapatid is ako pa lang po ang nakapagtapos sa college. Wow. Kaya thank you so much po talaga sa BFAR. Ayun. Kasi yes po. Ayun. Naway magpatuloy o maging tuloy-tuloy na yung pag-angat ninyo graduate ng inyong mga kapatid sa kolehiyo. Katropang Donna, can you share with us naman gaano kalaki ang naitulong ng BFAR Scholarship Program sa imo? So, ang naitulong po talaga, very big help po talaga sa akin ang pagiging scholar ng BFAR. Kasi po, merong monthly allowance, may book allowance, madami pong mga benefits. So, hindi na po ako humihingi sa parents ko. Rent ng boarding house, ang everyday allowance, then kapag may mga bayarin sa school, is doon ko na po kinukuha sa monthly allowance po namin galing sa scholarship. So, malaking tulong po kasi siya kasi ang mga kapatid ko po is high school and elementary. So, yung budget po na syempre malaki ang kailangan sa college, doon na po nakafocus sa kanila. So, parang gumaan na po yung pagpapaaral sa amin ng mga parents ko, and sa amin pong mga nag-aaral na 4 po kami sabay-sabay is wala pong nag-sacrifice doon. Lahat po kami is nakapagpatuloy pa rin sa pag-aaral. Grabe. Is it safe to assume, Katropang Donalyn, na dahil sa tulong ng BFAR, yung BFAR na mismo yung talagang nagpaaral sa iyo? Wala ng contribution as to financial aspect yung pamilya mo? Actually po, meron din kapag nasa-short minsan, pero minsan na lang po yun nangyayari. Hindi po katulad ng iba na walang scholarship is yung parents po nila nagsastruggle pa every time na humihingi. Ganon is mag-iisip pa kung saan kukunin. Kapag dahil po sa scholarship, parang naging magaan na po yung mga gastusin. And for the informations ng ating mga tagapakinig, Katropang Donalyn, pwede mo bang maibahagi sa atin kung ano yung mga benepisyo ng isang BFAR scholar? So, ang benefits po ng pagiging isang BFAR scholar, syempre may monthly allowance, semestral book allowance, merong graduation support, easy support, OJT, one-time uniform allowance, then yung kapag first time po pong maglilipat ng boarding house, may allowance din po doon. So, yun po yung mga iba. Then kapag tulad po ng pagkakaroon ng Latin Honor, meron din pong cash incentives, and if makatapos sa board exam, meron din po silang incentives na binibigay. So, grabe po talaga ang BFAR. From the start until the end po ay grabe ang suporta ng BFAR. Katropang Donalyn, you mentioned earlier that you are from Altabas, yet you are studying in New Washington. I'm not familiar with geography. Gaano kalayo ito? Are you renting a boarding house or a bed space for that matter? So, ang naging setup po is
I'm renting a boarding house po. Then, once a week or twice a week, umuwi po ako from New Washington, papunta sa bahay, then bahay po, New Washington po. So, bale, ano po yun, mga 3 rides from bahay po namin, galing sa Barrio, then papunta Bayan, then Bayan to Batan, then Batan to New Washington po. Ayun. So, ganun po yung travel. Katuwang Donalyn, for sure, with the benefits that you shared earlier and inspiration you take from it, no? Ang pagiging isang scholar ng BFAR is indeed a blessing. Hindi lang sa iyo, kundi sa marami pang estudyante Sa na pamilya. tulungan ng ahensya at ng iyong pamilya. Katuwang Donalyn, for those who are planning to apply at maging isang BFAR scholar, ano ba ang mga tips na maaring ibahagi ni Katropang Donalyn? So sa mga youth na nagbabalak mag-apply sa BFAR scholar, wag kayong matakot na mag-take ng risk like sa ginawa namin na mga kapwa ko scholar, kasi hindi nyo alam na yung risk na tinake nyo is mag-open up ng maraming opportunity sa inyo. And kapag binigay na sa inyo yung blessing na yun, is gawin nyo yung best nyo para maging proud kung sino man yung mga kinasangkapan ng Panginoong Diyos, para maibigay sa atin yung ganong klase ng blessings like BFAR. Katropang Donalyn, no, I'm not familiar of the entire process, but you mentioned earlier na sa component ninyo sa FILG, medyo Yes, iba po. yung competition. No? Marami yung nag-a-apply, but we know, no, nilimited lang din naman yung maaaring mabigyan ng scholarship. As to the process, ano ba yung mga prosesong dapat pagdaanan ng isang applicant bago makakuha ng financial grant? Ang bali po sa FILG, sa Region 6 po, 3 lang yung slot. So, unlike po sa FSEG, sa Fisher Fox po na mga children, 20 slots po sila. So, sa FILG po, kailangan consistent honor students ka po from high school. But as to Yun po yung isang qualification. But as to the process, meron bang mga interview, pagsusulat ng essay, or any other submission na kailangan mong pagdaanan bago ka makuha or ma-qualify sa 3 slots na ito? Wala naman pong ganun. Balik kukuha lang po ng scholarship kukuha lang po ng exam. I see. So, From the BFAR po. you, Kasabay din po ng mga sa FSEG. I see. So you just submit the application and you take an examination. Then after that, you'll just wait Yes, for po. the result, whether you are qualified or not, or Yes po. na makatanggap ng ganitong scholarship. And Katropang Yes. Donalyn, since you graduated magna cum laude, people would assume na hindi ka nahirapan sa pag-aaral na ito. But earlier you already shared, no, na may mga challenges din na kailangang harapin, considering na hindi rin naman madali ang ganitong kurso. But may we know, how were you able to come up with good grades despite ng mga pressure at mga challenges? Actually po, nakaka-pressure po talaga siya. Pero alam niyo po yung pinaka-magandang part, kaya magandang mag-aral. Madaling mag-aral kasi yung mga tao po sa paligid nyo is very supportive po. Kung ano ba yung sasabihin mo na magaganito kami, magaganyan kami, parang makikinig lang po sila, tapos parang ang gaan lang po sa pakiramdam na very supportive yung mga tao mo. Wala kang maririnig na mga negative. Yun po yung para sa akin na nagpadali ng pag-aaral ko. Ayun. From my family po, sa parents ko, sa friends ko, then sa mga people around me po. Parang ganun. Mga blessings po talaga sila sa akin. But considering na malayo ka ang iyong pinag-aaralan, somewhere in New Washington and you are from Altabas, naging barrier din ba Yes. or naging challenge din ba yung pagiging stranger sa community nung ikaw ay nag-aaral pa?
Actually po, very challenging kasi siya. Ano po kasi akong klase ng tao, parang may social anxiety. Oh. So, grabe po talaga yung struggle ko kapag nakikipag-usap ako sa ibang tao. Then, like, ganito po, first time kong maranasan na ma-interview. So, kinakabahan po talaga. Then, parang iniisip mo rin na ano sasabihin nila after. Parang ganun. So, struggle po talaga sa pakikipagsalamuha. But sabi ko nga po kanina, mag-take ng risk kasi wala namang mawawala. Then may maganda rin pong balik sa'yo kapag pinace mo yung fears mo. Ayun, it's our honor na makasama ka sa iyong unang radio or media exposure no, bilang isang guest ngayong hapon. Katropang Donalyn, considering na hindi rin basta-basta yung benepisyong natatanggap ninyo bilang mga scholar, meron bang maintaining grade yung BFAR para tuloy-tuloy niyong mapakinabangan yung mga benepisyo? And was there any pressure na dapat masustain ko yung expectation ng BFAR sa akin? So, meron pong maintaining grade. So, sasabihin ko po yung maintaining grades po. It's okay. Is it okay po? Ang maintaining grades po sa FILG is 2.5. Nakasulat po yun sa contract. Then, sa FSEG po ay 2.75. Ayun. Ang average. That's the average na. And it's good to know na kahit pa paano, if I don't underestimate, pero the 2.5 is reachable naman. No, and it's good to know na kahit 2.5 yung maximum na palugit kumbaga, no, still you excelled na ibinigay niyo talaga yung buong puso ninyo sa pag-aaral na ito, because to be able to graduate as magna cum laude, hindi lang 1.75 yung hinahanap. I assume, no, sa inyong school, it's either 1.25 or 1.5 na general average for you to be able to graduate as a magna cum laude. And kudos to that, no, kasi kahit mababa lang yung maintaining grade ng BFAR, still you poured all your heart, no, para mabigyang katarungan yung benepisyong tinatamasa ninyo. Katropang Donalyn, now that you are a graduate and a magna cum laude graduate in that matter, what's next sa imo? Next po is, syempre para ma-apply po yung mga pinag-aralan and hindi po masaya ang effort ng BFAR. Syempre po, mag-work tayo sa field kung saan po tayo nag-graduate. Yes po. Ayun, looking forward na maging successful ka sa tatahakin mong landas, and why through you, no, marami pang ma-inspire na kumuha rin ng kursong fisheries. And speaking of that, Katropang Donalyn, since marami din ang nagnanais na kumuha ng fisheries, but meron ding mga kabataan or marami ding kabataan ang medyo hindi ganon kaganda yung pagtingin sa kurso ng fisheries. What's your message bilang isang completer na ng kursong ito sa mga tao o mga estudyanteng hindi kinoconsider ang potential at opportunities ng fisheries field? So madami pong nagsasabi na ang fisheries ay fisheries lang, fishing lang. Pero hindi nyo po alam sa sinasabi nyo na fishing na yun. Naka-fish po kami ng isang malaking opportunity. Then marami pa pong opportunity na naghihintay. So doon po sa mga kabataan na iniisip nila, baka i-judge sila kasi minamalit lang yung fisheries. Huwag po kayong magpapadala sa akin na and push lang po ng push and do your best po para makagraduate as BS Fisheries graduate po. Ayun. And speaking of opportunities, no, we've been asking this kasi we would like to enlighten the youth na hindi lang limited to fishing yung opportunities sa fisheries. Ano ba yung mga opportunities na nag-aantay para sa mga estudyanteng nakatapos at magiging lisensyadong fisheries technician? So, yung mga opportunity po, hindi lang siya nakahangga sa pagiging fisheries like the fishing lang. So, ang mga fisheries, pwede silang maging scientist,
pwede silang maging aquaculturist, pwede silang maging researchers. So, madami pong opportunity. So, lalo na po sa bansa natin, kailangan natin ng madaming fisheries technologists kasi po, ang bansa natin is nagre-rely sa fisheries sector. So, kailangan pong dumami yung mga fisheries technologists para po maraming tumulong para masustain po yung fisheries sector po ng ating bansa. And even abroad po, madaming opportunity sa mga fisheries graduates. Kaya huwag pong mamaliitin ang mga nag-fisheries. And we hope that through you, no, maraming ma-empower pa ng mga kabataan na tumahak ng landas sa kurso ng pangisdaan. Katropang Donalyn, you earlier mentioned you wanted to help the sector, the field of fisheries. But may we know specifically right now, meron ka na bang tina-target na trabaho right after graduating college? As of now po is wala pa kasi po nagpo-focus po para sa mga reviews and madami pa pong aasikasuhin pa. Yun, we look forward. And ano po is kapag idagdag ko na rin po na information bilang fisheries graduate po and scholar ng BFAR is si BFAR po is nag-offer ng mga job opportunities sa kanilang mga BFAR scholars. So isa din yan sa tinitingnan mong possible na opportunity na Yes, i-grab, no? The possibility of being employed under the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So yun, knowing that you are preparing for the board examination, we pray the best for you, Katropang Donalyn. Katropang Dona, for sure you are not alone in this journey. Maraming tao, organisasyon, and institution, katulad ng BFAR, ang tumulong sa iyo in order to be able to graduate as a magna cum laude at isang full-time scholar ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Before we end, may mga nais ka bang pasalamatan? So, first and foremost, no, I'm thanking our Almighty God kasi madami siyang tao na binigay para makamit ko po itong success. So, first is sa family ko na very supportive, sa pinsan ko na nag-offer sa akin itong scholarship, and syempre sa BFAR to our regional director Miss Remy Apare, then kay Sir Joel Abalayan, our FSP focal person, then kay Ma'am Marichu Palapas, and kay Ma'am Fiona sa pag-asikaso po sa amin. Pag-asikaso po sa amin kapag may mga inquiries po kami regarding sa aming mga benefits from the scholarship. And sa mga tao po na nandyan from day one until now, and thank you po sa inyong lahat. Then thank you din po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Pilipinas Iloilo, and sa isa po itong napakagandang opportunity. And I hope mag-open po ito ng doors para ma-inspire yung mga other youths na mag-take ng PS Fisheries. Ayun, for sure, no? With the stories that you have shared, marami rin yung magkaka-interest na itry ang fisheries program at subuking tumulong sa ating sektor ng pangisdaan. Lastly, Katropang Donalyn, ang inyong maiiwang mensahe o the closing statement para sa lahat ng kabataan ng Western Visayas. So, masasabi ko lang is don't be afraid to take a risk, then bloom where you are planted and do your best. Ayun, maraming salamat, Katropang Donalyn, for that short but very meaningful reminder, no? To never hesitate to take a chance to try and do whatever you want, no? Do your best para isakatuparan at magiging productive sa mga opportunities na dumarating sa buhay mo. Katropang Donalyn Bulyag,
magna cum laude graduate of Aklan State University, and a successful BFAR scholar. Thank you for your words and for your words para sa bayan. Madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you po. There you have it mga biyan, si katropang Donalyn Buliag ang aton sining ikatatlo nga BFAR scholar guest subong iyang tuig kaga naghalin sa New Washington o sa Banwas ang Altabas pero nag-eskwela sa Aklan State University New Washington Campus. Para sa Radyo Pilipinas, 1:44 sa hapon. Nabay nga madamo pa ang kaangay ni katropang Donalyn o nga wala nagduwa-duha sa pagpasimpalad nga magkuha sang kurso nga fisheries. For sure, madamo kita sa mga pamatanon nga kaangay ni katropang Donalyn, clueless and uninterested sa sektor sang pangisdaan sa ilang pag-eskwela sa kolehiyo. But given the right opportunity, given the right information, and having that inspiration, nagapati kita nga mas madamo pa nga mga pamatanon, hindi lang diri sa Western Visayas kundi sa bugos nga Pilipinas ang magka-interest nga magkuha sang sini nga programa ang BS in Fisheries kag iban pa nga kurso may kangtanan sa aton sini nga pangisdaan. Si katropang Donalyn, sa iya nga pag-eskwela lang nabatsyagan kag na realize nakadamo gali sa mga oportunidad kag ina natigayon bagod man sa nanging bulig sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR Western Visayas pinagi sa pagtanyag sa iya sa programa, scholarship program nga mo naman ang nagsagod o kung nagbulig sa iya para makatapos sang iya nga pag-eskwela. And after 4 years of sacrifice, si katropang Donalyn made a history for her family, being the first graduate. Ang ini basta-basta ha, magna cum laude. Pisar sang kapigadahon nga ginatubang sang iya sining pamilya, especially sa mga sakripisyo sang iya nga ginikadan nga isa ka mangunguma. Si katropang Donalyn wala naguntat sa iya sining paglabot sang handog. Pinagi sa paghimakas kag sa bulig sa gobyerno, sining karon lang siya man ang nagsaka sa entablado. Suksok ang itom nga toga para magkuha kag magbaton sang iya diploma. Kag ang iya sining sakripisyo, ang iya sining kabakod kag dedikasyon sa pag-eskwela ang ginpadian pagid sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bilang reward kay nangin Latin Honor graduate, particularly bilang magna cum laude, siyang ginhatagan sang 30,000 pesos nga cash incentive kag isa pagid ka plaque. Sa mga kauturan nato na probably hopeless na nga makatapos sa pag-eskwela, pero may handom gid nga makaangkon sang diploma. Who knows? Baka si ikaw na ang masunod nga scholar sa ngaton nga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR. All you have to do is to wait for the right timing. Kag subong pa lang kung ikaw naga-eskwela, kung unsang husto, kag ipakita sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung sa iban pa nga ahensya sa gobyerno that please believe me, I will do my best. I will work hard para mangin deserving sang ining opportunity, para mangin deserving sang scholarship. Pinagapati ako kung maghimakas ka subong, hindi gini posible nga hindi ka matalupangdan sa aton sini nga gobyerno, sa imo sini nga mga manunudlo at sa mga tawo sa imo palibot. Time will come. Bisan daw maalang-alang pagid ang sitwasyon subong, makatapos kagid sa imo nga pag-eskwela.
Ganin nila ang bottom line sa pag-eskwela sa kolehiyo, hindi man ang financial resources. Kadamo sa mga manggaranon nga naga-eskwela sa kolehiyo, apang wala man nakatapos sa pag-eskwela. Pero ang bottom line sang tanan nga nag-graduate sa kolehiyo mga biyan, amo ang ila determinasyon. Determinasyon nga tapuson ang ila sin nga ginsuguran kag magpadayon sa piyaksang mga kabudlay. So kabay ha, keep that determination burning sa imo sini nga dughan o padayon gid nga magtinguha. May mga panghangkat man subong nga ginatubang, kabay nga hindi ikaw magpuntat kag magpaperde sa kapigaduhon nga imo nga ginatubang. Again, madamo sa mga blessing ha, madamo sa mga opportunity ang aton sini nga gobyerno. Magluwa sa libre nga kolehiyo, hilaman ka mga ahensya sa gobyerno kaangay isang DA, BFAR, Philippine Coconut Authority, ang aton sini nga DSWD, ang CHED, kagiban pa nga mga government agencies, dugang padera ang mga private institution, non-government organization, nga nagatanyag man sa ila sinitag sa mga scholarship program. Even ang mga bulutuan diri sa syudad sa Iloilo, kung sa iban pa nga mga lugar sa aton sining rehiyon, may kanya-kanya man nga scholarship program. I am one of the products ng siniiyang mga scholarship program. Pinaagi man sa mga bulawanon ng mga graduates or alumni sa universidad. Walang tigayan kita nga makatapos sa kolehiyo. And kabay sa aton sining mga scholar, mga nagmadinalagon sila sining nga pag-eskwela. May you also have that time to look back ag mangin blessing man para sa iban. Not necessarily nga maghatag man siyang full-time scholarship. Pero kabay nga makabuli ka mo, bisan pang allowance or pang school supplies sang mga estudyante nga sa inyo nga pagtanaw. Kulang gid ang ikasarang para makapadayon sa pag-eskwela. Mga katropa, wala na kita sang oras ginabilin sa aton sini nga pagpangalagad. Gusto hon taman nga magpalawig pa nga maghatag sang dugang nga mga impormasyon. Wala na kita sang oras nga nabilin para sa aton nga episode subong hapon. Before I end, pinapasalamatan ko gid si Ma'am Rian Sinangote sang BFAR Western Visayas sa pagbulig sa aton nga matigayon ang aton nga tatlo ka sunod-sunod nga interview sa mga scholar sa BFAR. Thank you gid Ma'am Rian for connecting us sa mga scholar sa BFAR. Nga nangin source of inspiration gid sa madamo nga pamatanon diri sa aton nga rehiyon. Sa nga lagi lamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Rochelle Jones at Harold sa studio, kag Sir John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalagad katropa nyo sa kanginan, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong nga pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect, ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.